Dahil nga masyadong expose ang mga bata sa gadgets, naisipan nga namin ng mga bata ang maglinis. Madalas kasi kahit saan sila magpunta, hawak nilang cellphone, halos maghapon na nga nilang hawak ito. Pag kinakausap mo, tinatawag mo, halos hindi sila sumasagot. Madalas makailang ulit ka pang tawag bago sila lumingon o sumagot sa'yo. Kaya ang ginagawa ng ate ko, pinapokus niya sa ibang gawain, sa mga ibang bagay, para hindi lang sa cellphone nakapokus ang mga bata. Kaya ang ginawa ng ate ko, pinaglinis niya ng isaw. Kaysa bumili kami sa labas ng luto na, kami na lang gagawa, mas makakamura pa kami at makakatipid pa kami. Tapos makakakain din ng lahat. Bale 7 kilong isaw nga ang binili ng ate ko. Sa sobrang dami nito guys, hindi ko alam kung anong oras kami matatapos. Halos magpapananghalian na nga pero hindi pa kami nangangalahati. Yung mga alaga ko sa tiyan, nag-iingay na. Iniisip ko na nga dito kung anong ulam ang masarap. Dinaan ko na nga lang sa kwento para hindi ako umalis. Nakakainip din naman kasi sa sobrang tagal, pero nakakahiya namang umalis. Lalo't sa aming magkakapatid, ako ang pinakamalakas kumain. Yung tipong nakakatatlong subo na ako, tapos sila isa pa lang. Kaya kailangan mabilis din ako maglinis para fair. Buti na nga lang dumating ang dalawa kong pamangkin. Yung isang attitude at saka yung isang nasayo ng lahat. At dumating na rin ang aking kapatid. Dumadami na nga kami dito. Sumisigla ng aking body. Napapangiti na nga ako kasi alam kong hindi na kami maghapon maglilinis. Pagkaupo nga niya, maya-maya, dumating na rin yung isa kong kapatid. Tuwang-tuwa nga ako dito, pero sila seryosong-seryoso. Kasi nga, nandidiri sila. Kasi nga, dumi ng manok to, pero pagluto yan, sarap na sarap yung mga yan. Hindi nga kami inabot ng maghapon dito, dahil nga sa sobrang dami namin, natapos namin ng maaga. Kaya ito, nililinis na ng kapatid ko. And patapos na rin kami dito guys. Thank you for watching.